Kumusta mga kumare? Ayan, a day in my life as a caregiver here and abroad. Kaya tara, samahan niyo ako muli sa aking mini vlog. Akala ng lahat madali ang maging caregiver. No, ito ang sinasabi ko sa inyo. Pag naging caregiver ka, lalo na sa ibang bansa, ang puhunan mo dyan ay puyat at pagod, lalo na kung ang alaga mo ay sobrang kulit. At bilang caregiver, isa sa pinaka-favorite kong alagaan ay ang mga dementia patient. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sila yung mga lolo at lola or mga tao na sobrang sweet. Kayang-kaya mo silang pasunurin kapag inuuto mo sila. Sabi nga nila, minds forget, but heart wants. Hindi man nila alam kung ano ang pangalan mo, at least kilala ka nila sa puso nila kung sino at ano ka sa buhay nila. Si Lolo nga pala ay 86 years old na at meron siyang Parkinson disease, na kung saan ay nakakalimot na siya ng mga bagay-bagay, pero hindi niya nakakalimutan yung mga bagay na nangyari sa kanya noong kabataan niya. At sobrang love ko si Lolo kasi sobrang bait niya at maalalahanin. Kahit nakakalimutan niya yung mga bagay-bagay, pero hindi niya kakalimutan na tanungin ka kung kumain ka na ba or okay ka. Lagi kanyang tatanungin kung okay ka lang ba, may sakit ka or wala. Sa una, mahirap talaga silang intindihin, pero kapag galamay mo na at alam mo na kung paano siya alagaan, mai-enjoy mo na ang pag-aalaga ng isang may dementia. At isa sa mga problema ng mga dementia ay hindi sila natutulog sa gabi. Kaya puyatan talaga ang laban bilang isang caregiver at may alagang dementia patient. Kasi ang pinakauna dyan is isi-secure mo ang safety niya. Kasi yan, may mga tendency na gusto nilang tumakas, gusto nilang lumabas or pumunta sa mga lugar na bigla nilang naaalala nung okay pa sila. Kapag caregiver ka, dapat buo ang loob mo na magmahal ng mga katulad nila. Kasi yun ang kailangan nila, ang inyong kalinga at pagmamahal, yung pag-iintindi na binibigay mo sa kanila. Sa una lang, mahirap maging caregiver. Kasi mahihirapan ka lalo na kapag hindi mo pa minahal yung trabaho mo. As a caregiver, hindi kasi siya trabaho na gusto mo lang kumita. Bilang caregiver, dapat buo ang loob mo magmahal ng katulad nila at magintindi sa kanila. At once na nagawa mo yon, sisiguraduhin ko na mas mamahalin at mas pakikinggan kanila kaysa sa tunay nilang kapamilya o sa tunay nilang mga anak. Lalong-lalo na kapag pinakita mo yung pagmamahal mo sa kanila. At para sumunod sila sa'yo, kailangan mo silang utuin kasi para lang silang bata na kailangan mong utuin para sundin lahat ng gusto mo. Yan lang ang tips ko para sa mga nagbabalak maging caregiver.